Pinipilit ng mga European frigate na pumasok sa West Philippine Sea ang isang kritikal na pag-audit ng ating interoperability sa hukbong dagat sa panahon ng mga high-stakes joint patrol. Sinusuri namin kung ang mga kasalukuyang fleet ay maaaring tumugma sa mga teknikal na pamantayan ng Europa habang naharap sa matinding mga pangriyong presyon. Ang estratehikong pagbabagong ito ay sumusubok sa ating modernisasyon na pagtatanggol laban sa katotohanan ng pagpapanatili ng mga karapatan sa soberanya kasama ang mga pandaigdigang makapangyarihan. Ang Pilipinas ay makabulang pinahusay ang kanyang maritime preparedness sa pamamagitan ng isang diskarte ng komprehensibong archipelagic defense at pinalawak ng mga internasyonal na pakikipagsosyo habang ang mga European naval asset at mga tropa ng Hapon ay nagdaragdag ng kanilang mga presensya sa South China Sea. Noong April 2026, aktibong isinasama ng Maynila ang mga operasyon nito sa mga pandaigdigang kalyado upang kontrahin ang patuloy na panggigipit ng gray zone mula sa mga pwersang pandagat ng China. Sa unang pagkakataon, mula noong 1945, ang Japan ay nagdideploy ng mga tropang may kakayahan labanan sa Pilipinas para sa 2026 Balikatan Military Exercises na nagbibigay diin sa isang malaking pagbabago tungo sa isang mas malakas na pagkikipagsosyo sa seguridad. Humigit kumulang 1,000 troops ng SEDPAN Self-Defense Forces ang nalahok sa mga pagsasanay na idinisenyo upang palakasin ang mga panriyong depensa na kumakatawan sa isang pagbabago mula sa dati, mas limitadong pakikipag-ugnayan. Ang mga tropa ng Japan at mga mula sa France at Italy ay sasama sa US at Pilipinas sa unang bahagi ng 2026 upang pausayan ang kooperasyong pangseguridad sa Indo-Pacific ayon ito sa mga ulat. Ang deployment ng mga European naval assets sa West Philippine Sea at ang partisipasyon ng Japan sa military exercises ay nakatuon sa maritime security at pagpapalakas ng defensive capabilities laban sa regional threats. Ang deployment ay pinagana sa pamamagitan ng lumalagong mga kasunduan sa militar sa pagitan ng Maynila, kay European Power at Tokyo. Sinabi ng mga eksperto ang pagbabalik ng Japanese at ang deployment ng ilang European naval asset bilang bahagi ng Joint Philippine-US Balikatan Military Training Drills ay nagpapahiwatig din ng isang dramatikong pagbabago sa pag-unlad ng Indo-Pacific Security Architecture mula sa isang hub and spoke na diskarte tungo sa isa sa maramihang pagkakapatong na bilaterals na ang rehiyon ay nakikita bilang isang hindi hating teatro, sabi ng mga eksperto.